Pagpasan ng krus, pagsunod sa yapak ni Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay." Sa ating ebanghelyo ngayon ay kinumpirma ni Jesus na siya nga ang Mesiyas. Ngunit siya ay itatakwil, magdurusa, mamamatay at muling babangon mula sa mga patay. Taliwas ito sa inaasahan ng kanyang mga alagad, kaya't si Pedro bilang pinuno ay agad na nagpahayag ng kanyang saloobin at ng kaisipan ng iba. "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo." Hindi naman binaliwala ni Jesus ang kanilang mga reaksyon at sinabi pa na gayon din ang sasapiting kapalaran ng sino mang susunod sa kanya. Naisipaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang pagtanggap sa krus at pagdurusa ay bahagi ng pagsaksi sa buhay Kristiyano. Ngunit sinisigurado din niya na ito ay hahantong sa tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Isa sa binibigyang diin sa katuruan ng ating inang simbahan ay ang ating paglahok sa sakripisyo ni Kristo. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang krus ay kaisa-isang sakripisyo ni Kristo na siyang kaisa-isang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Umanib siya sa lahat ng tao, sa lahat ay ibinigay niya ang kapangyarihang makisama sa misteryo Pascual. Sa paraang nalalaman lamang ng Diyos, tinatawag ang kanyang mga alagad na pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya, sapagkat naghirap siya alang-alang sa atin upang bigyan tayo ng halimbawa na sumunod sa kanyang mga yapak. Nais niya na makiisa sa kanyang sakripisyong tumubos iyong mga unang tumanggap ng kanyang mga biyaya. Ito ay ang kanyang ginaganap sa paraang kahanga-hanga sa kanyang ina na nakikiisa ng lubusan sa kanyang pagtubos, higit pa sa kanino mang tao. Maliban sa krus, walang ibang hagdan para sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita ni Jesus ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa katubusan nating mga makasalanan. Ang krus ni Jesus ang nagsilbing tulay upang maibalik tayo sa Diyos Ama. Ipinapaalala sa bawat isa sa atin na tumanggap ng binyag na biniyayaan tayong makisama sa misteryo Pascual, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan nating tumugon sa tawag ni Jesus na pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya, sapagkat naghirap siya alang-alang sa atin upang bigyan tayo ng halimbawa na sumunod sa kanyang mga yapak. Sa madaling salita, ay huwag tayong matakot sa mga pagsubok sa ating buhay dahil nauna na itong naranasan ni Jesus at kanya itong napagtagumpayan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.
Paano ba natin masusunod ang tagubiling ito ni Jesus? Una, ay sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba at hindi laging inuuna ang sarili. Hindi naman lagi sa material na bagay ang hinihinging pangangailangan ng iba, kundi ang ating oras at presensya. Ikalawa, matutuhan nawa natin na ang mga krus na dumadaan sa ating buhay ay sa bandang huli ay biyaya pala ng Diyos upang mailabas pa natin ang ating lakas at katatagan na hindi pa natin natutuklasang ating taglay. At ang ikatlo, mabuhay tayo sa pag-ibig upang ang lahat ng ating ginagawa tulad ni Jesus ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan at malalim na pakikipagkapwa-tao.